Hi everyone! Welcome back to my channel, Kaleidoscope. For this video, dadayuhin natin ang ultimate summer getaway destination na included sa bucket list ng lahat, ang Boracay Beach. We will explore the island like never before. Samahan niyo ako sa aking Boracay Land Tour! Punta tayo sa labas sa meetup place with my tour guide. Kaya ako sa road. Dari ko ulit ito na nga tour guide. Nahanap ko yung tour guide ko sa mga Facebook pages offering different activities sa Boracay. Almost the same lang naman ang mga rates. Make sure lang na masagot lahat ng tanong mo ng mabuti bago pumili ng tour guide. Una naming pinuntahan ang Tambisaan Beach. Wala namang gaanong ganap dito pero maganda rin ang lugar for picture taking and okay rin tumambay if you want some quiet time. Next naman na pinunta namin ay ang Lubutan Mangrove Park. Ito ay project ng DENR, LGU at ng isang foundation para mapadami at mapangalagaan ng mga mangroves sa Boracay Island. Ang third stop namin ay kilala bilang best kite surfing destination in Asia, ang Bulabog Beach. Maganda rin ang beach dito at isa to sa mga lugar na maraming hotels at iba pang establishments. Dito rin matatagpuan ang pinipilahang coconut tree. Siyempre, hindi rin tayo nagpahuli at kumuha tayo ng picture dito. Sunod namin na pinuntahan ay ang Boracay New Coast. Dito rin located ang sikat na rock formation na tinatawag na Keyhole. Ang Boracay New Coast ay isang tourism development ng Mega World Corporation. Makikita dito ang mga top-rated hotels at luxury resorts. Hindi talaga ito mawawala sa itinerary ng land tour dahil sa romantic vibes nito at breathtaking views na makikita dito. In fact, isa ito sa mga lugar sa Boracay kung saan maraming marriage proposals ang nangyayari. Isa ito sa mga spots ng land tour na talagang nag-enjoy ako dahil malawak ang lugar at marami kang pwedeng pwestuhan para kumuha ng magagandang photos. Narin na kami sa mag-trip stop sa Puka Beach. Malapit na nga mag-lunchtime nung nakarating kami sa Puka Beach. Dito na rin i-recommend sa akin na mag-lunch dahil masasarap daw ang luto dito. Pwede rin naman kumain sa mga karinderya sa labas pero nag-agree na rin ako para maiba naman yung experience. Ang dating tawag sa lugar nito ay Yapak Beach pero sadyang napakarami ng puka shells dito kaya naman ito ay napalitan sa Puka Beach. Isa ito sa mga lugar na restricted lang ang area na pwedeng patayuan ng mga commercial stalls kaya naman maintain ang kagandahan ng beach. After ng lunch namin ay pumunta kami sa Ilig-Iligan Beach. Isa rin ito sa mga underrated beaches sa Boracay. Maganda ang lugar at okay rin mag-swimming. Walang masyadong turista dito at may mga ilang hotels pa lang. Ang last stop namin sa aming land tour ay ang Willis Rock o masikat bilang grotto. Hindi lang makikita sa video pero pag low tide napakarami ang pumipila sa likod para makakuha lang ng picture dito.
Pagkatapos nga ng land tour ay nagpasama rin ako sa aking tour guide na itry ang ATV ride sa Citro ATV and Buggy Ride. Hindi na rin ito kasama sa package sa land tour, another bayarin ito. Gandahan na, sir. Sige, sir. Mas okay rin nakasama ang inyong mga tour guides para may kumuha ng inyong videos at photos before and after ng inyong ATV ride. Kuha ko na ako picture sa... Isa lang ang picture. Or mahal. Dali na natapos ang amon nga activities for today. Amon siya nga akong tour guide. Say hi! Amon ni si Sir Jordan Gonzales. Bitin talaga ang isang araw para ma-explore ng mabuti ang Boracay Island. Sadyang napakaraming activities dito kaya itry nyo na ang Boracay Land Tour. Until our next adventure, this is Kaleidoscope, coping with life one vlog at a time.